Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambat ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Laban na ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Magandang morning po sa ating lahat, sa ating mga avid listeners dyan sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya at dito sa Cagayan. Happy listening po dito sa Magsasakang Pinoy. At sa mga iba pa nating mga kapatid dyan na nakahiga pa lang sa kanilang mga kama, abay, bangon-bangon na po at tayo tumutok dito sa ating kasalukuyang programa. At heto po muli ang inyong lingkod, si kasamang Barbie. Okay, so mga kaibigan, kung inyo pong napapansin ay panahon na naman ng pagtatanim ngayon. Ang ating mga kapatid na magsasaka ay abala na naman po sa bukid. Sila po ay nagtsatsaga sa pagtatanim para po may makain tayong lahat. Kaya dapat po nating pasalamatan ang ating mga kapatid na magsasaka. At ngayong umaga po, nais ko po kayong bigyan ng tips o mga paalala at para din sa mga kaibigan nating magsasaka tungkol sa pagtatanim, partikular sa pagtatanim ng mais. Subalit, bago po tayo magsimula, nais ko lamang po kayong bigyan ng ideya tungkol sa estado ng pagtatanim ng mais dito sa Lambak ng Cagayan, Rehiyon 2. Ang ating mga naging gabay sa ating topiko ngayong umaga ay ang Region 2 Corn Techno Guide ng DA Region 2 at ang mga hakbang tungo sa masaganang ani ng mais brochure ng Agriculture and Fisheries Information Service ng DA Central Office. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating topiko. Sa paglipas na mga taon, ang Rehiyon 2 ay nagbigay ng malaking kontribusyon at naghatid ng mahalagang misyon sa pamumuno tungo sa pag-asenso ng agrikultura at kasapatan sa pagkain hindi lamang sa lokal na sektor kundi maging sa buong bansa. Sa buong Pilipinas, ang Rehiyon 2 ang nangunguna sa pagpoproduce ng mais na may halagang 21% sa kabuoang ani ng ating bansa. Sa taong 2009, ang Rehiyon 2 ay umani ng 417,121 na ektarya sa pangkalahatan. Ang halaga ng ani sa puting mais ay nasa 2.57 tons per hectare at 4.02 tons per hectare naman sa dilaw na mais. Ang puting mais ay may halagang 8% sa buong kamaisan sa Rehiyon 2. Sa katunayan, ito ay isa rin sa mga pangunahing pagkain sa hilagang bahagi ng Isabela, partikular sa mga bayan ng Cabagan, Santo Tomas, San Pablo at Santa Maria. Maging sa katimugang bahagi ng Cagayan, partikular sa mga bayan ng Alcala, Amulong, Enrile, Tuguegarao, Peña Blanca at Solana, ang puting mais ay sadyang nangunguna rin. Ang dilaw na mais ay pangunahing sangkap sa paggawa ng pagkain para sa mga alagang hayop. Ito rin ay isang magandang klase sa paggawa ng almirol, langis, sirup, asukal, pintura, hibla at mga iba pang gamit pang industriya. Ang glutinous o malagkit na klase ng mais ay karaniwang nilalaga o iniihaw at inihahandang pagkain sa merienda. Sa katunayan, ito ay ginagawa ring sopas at hinahaluan ng mga gulay. Ang mga matured na klase ng glutinous ay patok rin sa paggawa ng masarap na cornic. At kung nutrisyon o sustansya ang pag-uusapan, ang mais ay mayaman sa vitamina A. Ito rin ay may mataas na taglay ng mineral katulad ng calcium at phosphorus. Tumutok lamang po sa ating programa at tayo'y magbabalik makalipas ang ilang paalala. Tulong sama-sama. Anumang pangarap ay matutupad sa pamamagitan ng ibayong pagsasanay at tamang nutrisyon. Isinusulong ng Department of Agriculture ang pagkain ng bigas na puting mais
dahil sa mga benepisyo nito sa ating kalusugan. Mayaman ito sa protina at mineral. Mataas ang taglay nitong fiber na nakakapagpababa ng kolesterol at nakakatanggal ng toxin na siyang pinagmumulan ng colon cancer. Mabagal matunaw ang mais, kaya't maiiwasan ang pagtaas ng blood sugar na sanhi ng diabetes. Mas tumatagal ang pagkabusog at napapanatili ang lakas at tatag ng ating katawan sa mais. Kaya, ito ang pagkain ng kampyong katulad ko. Mais, para sa mas malakas at malusog na Pinoy, magmais tayo. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture at ng himpilang ito. At tayo'y nagbabalik dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. Kasamang Barbie pa rin po ang inyong makakasama ngayong umaga. At ngayon po ay dadako na po tayo sa ating topiko. Sa kasalukuyan ay marami na po sa ating mga magsasaka ang naghahanda na ng kanilang taniman ng mais. Kaya sa pagkakataong ito, nais po natin silang gabayan sa pagtatanim ng mais. At sisimulan po natin yan sa pagpili ng variety at mahusay na kalidad ng mga binhi. Sa pagpili ng nababagay na variety, pahalagahan ang kaangkupan sa mga kondisyon ng klima, potensyal na ani, kakayahan na ganap na lumaban sa mga insektong peste at mga sakit at pangangailangan sa pamilihan. Ang mga sumusunod ang mga dapat na isaalang-alang sa pagpili ng pananim na mais. Una ay ang angkop na kondisyon ng klima sa lugar na tataniman. Pangalawa ay ang may mataas na ani. Pangatlo ay may tibay o kakayahang labanan ang mga sakit at pesteng kulisap. At ang pang-apat ay may mataas na pangangailangan sa merkado o pamilihan. Sa Rehiyon 2, narito po ang ilang rekomendadong varieties ng mga mais na maaari po nating itanim. Ito po ay ang mga sumusunod, ang IES CN5, IES CN7, IES 8906, IES 8910, IES 8912, IES 0902, IES GLUT number 2, IES GLUT number 3, IES GLUT number 4, IES GLUT number 6, IES GLUT number 7, CW 851, TSG 398, TSG 361, TSG 81, DK 9132 RRYG, DK 9132 RRYG2 o RRC2. Andyan din po ang P30 B80, P30 T80, P34 82YR, PAC 105, Healer 101, P30 D44, Bioseed 9899, at ang GHEN 703. Iyan po ang mga ilang varieties po ng mais na maaari po nating itanim dito po sa Lambak ng Cagayan. Ang mga varieties na iyan po kung nanaisin po ninyong bumili ay available din po sa DACVARC sa may San Felipe, Ilagan, Isabela. At mabibili po natin yan sa presyong abot kaya at sulit po sa bulsa. At sa pagpili ng nababagay na variety, gumamit din po ng mataas na kalidad na mga binhi upang maiwasan ang pagbabawas ng punla sa tudling o ang magastos na muling pagtatanim. Ang pinsala, dulot ng mga insektong tulad ng langgam, suhong at iba pa ay mababawasan sa maayos na paglalagay ng pamatay insekto sa binhi. Tungkol pa rin po sa mga uri ng mais na magandang itanim, mga giliw naming nagtatanim ng mais. Sa isang nakaraang pakipanayam ng ating programa sa isang eksperto sa pagtatanim ng mais, dito sa ating rehiyon, inalam po natin sa kanya ang mga rekomendadong varieties ng mais na nasubok na sa ating lugar. Ganito po ang abiso ni Mr. Severino Tumamang, isang tanyag na mananaliksik sa pagpaparami ng produksyon ng mais sa ating rehiyon tungkol sa mga magagandang
ang uri ng mais na pwedeng maitanim sa ating lugar. Si Mr. Tumamang ay naninilbihan po sa opisina ng Cagayan Valley Integrated Agricultural Research Center ng San Felipe, Ilagan, Isabela. Kasagbayan ngamin ngagmula ti may nga farmer ti mais, panunutin na no anya iti napintas nga bini ti na nga imula. Muna, ada duwang ka klase ti bini nga imula iso ti makunkuna nga hybrid ken open pollinated variety. Kadagitoy nga klase nga bini apo, masapul nga rod nga kita enteo kit pilyen tayo dagiti potential dagitoy nga bini tamti kasta ket iso ti ammo tayo when expectayin tayo nga pitin iti makunkuna nga yield potential. Nang runa ngamin no ti yield potential mo kit nangato adda iti panakaisiguradom nga iti imulam kit nangat-ngato iti income apitin. Iti may kadua, iti may nga bini ket uri kasanok iti kinangato iti yield potential na. No saan met nga iso iti maitutup ti panawen. Tiket kung sawen, panawen nga datikag, ket masapul nga ron nga datoy ket adda iti galat na nga labanan. Iti tiyempo ti kinatikag tamno ti kasta, adda iti resistansya na tamno ti kasta ket makaitit iti napintas nga ani. Nga nagsit ti data apo, iti bini ket masapul nga tolerant iti high density. Tati may nga wagas iti parakingato, iti apit ti mais. Ket babaen iti panagmula, iti plant population maniput iti 70,000, gingana 80,000 no na panakabalin na. Malagsit kadagitoy apo, problema kadagiti mais, ket isu iti peste, ken saksakit. Base apo, kadagiti experiensa dagiti farmers, amudan dagiti bini, no anya dagiti bini nga adaan iti kinaresistensya iti peste ken saksakit. Saksakit nang runa kadagiti stock rats. Tangamin, no ti stock rat kadimali kadagiti kamaisan. Dakil nga banag apo nga poko ti farmer daytoy. Sud gapo na nga daytoy kumatimay sa kita dagiti farmer kina tolerant kinakirit ti maysa nga bini iti maysa nga sakit akas iti stock rat. Iti maysa nga bini masapul met nga pilyan tayo dayay. Uri no napigsa ti angin haan nga alisto nga matumba. Tangamin no once na nagtumba ti mais nga hampay nga natangkinan, dakil apo nga poko tayo dita. Sud gapo na nga ti bini nga intay nga umula, daya makunkuna nga naresistensya ti panagtumba, wenno lodging. Kadagito nga panahon apo ket problema iti peste ken ruot. Ada dagiti pamuspusan no kasano tayo nga labanan dagitoy. Ket dagitoy ket mabalin tayong labanan, babaen iti panagusar iti GMO wenno dagiti genetically engineered crops. Kadagiti popular apo nga GMO, ti mais. Ket dato ti makunkuna nga BT. Dato ti makunkuna nga BT, ket iso iti panlaban tayo nga bini. Kadagiti panawin nga nangato, ki kada dagiti corn borer nga iso iti maysa kadagiti napigsa nga mangpirde iti mais. Aging nga na 100% ti damis na apo na ito. Ket mabalen apo nga makontrol daytoy effectively no agusar tayo iti BT. May kadua apo kadagiti panawen nga kanayon nga tudtudo ket problema apo no kasano nga pagsyaten ti root ket di may nga pamuspusan apo agusar ti RR wenno ito'y Roundup Ready Hybrid. Daytoy RR apo ket pagsyaten na amin na klase nga root manipod, sagbay, iti panagmula, uray pa'y adati mais, lagi dit mais mo ket RR, kahit nasawen, tolerant to glyphosate. Saan nga matay ti mais, awan apo iti dumagkil nga root, no din ket awan nga root ti kakompetensya, ti mais, ti kanin na, napintas nga root apo ti panagdagkil na. Kadagito'y apo nga kriteria nga na inaganan, may sigurado tayo nga iti intay panagmula ti mais, adaan tayo iti 30% success iti panagmula. Tulong sama-sama. Isusunod naman po natin ang paghahanda sa lupa. Sa mga lugar na mais lamang ang itinatanim, araruhin ang taniman ng isang beses habang sapat pa ang pagkabasa ng lupa. Ito ay upang ang mga dayami o katawan ng halaman at damo ay madaling mabulok. Makakatulong din ito upang makamit ang magkakatulad na tindig ng halaman
at upang mabawasan ang pagtubo ng mga damo. Sa mga lugar naman na mais ang itinatanim pagkatapos ng palay o may irigasyon, kailangang mamasa-masa ang lupa bago ito araruhin. Matapos araruhin, patubigan kaagad ang taniman bago suyurin at tudlingan upang makamit ang kalinangan ng lupa na nababagay tulad sa pagtatanim ng mais sa mataas na lupa o upland. Sa pagtutudling, siguruhin ang mga tudling ay may pagitan na hindi lalampas sa 75 centimeters at lalim na 8 centimeters. Sa mga lugar na angkop na taniman ng mais, ang paggamit ng mga pamamaraan ng conservation tillage tulad ng walang pagbubungkal o zero tillage, pagbabawas ng pagbubungkal o reduced tillage, at ang katamtamang pagbubungkal o minimum tillage ay nirerekomendang gumamit ng glyphosate o yung tinatawag po nating pamatay ng damo. Kung magtatanim sa dahilig na lugar, maglaan ng ibang halaman o contour crop na silbing panahod sa mga lupang maaaring ma-erode. Madaling gumuho ang lupa kasama ang tanim pag walang halaman o damo na magsisipsip o mag-absorb ng malakas na ulan. Hindi inirerekomenda ang herbicide tolerant sa mga sobrang dahilig na lugar na walang soil erosion control measure. At ang pagtutudling po ay ginagawa mismo sa araw ng pagtatanim at muli sa paggagahok o healing up operation. Kaibigan, problema mo ba ang kalamidad na taunang sumisira sa iyong mga pananim? Pwes, narito na ang solusyon. Ang 5-in-2 cropping scheme o 5 beses na pagtatanim sa loob ng 2 taon. Posible, kaibigan. Iplinano ang pagtatanim upang makaiwas ang mga pananim sa mga kalamidad kagaya ng bagyo, baha, taglamig at tagtuyot. Magbibigay din ang gobyerno ng mga tulong pinansyal at teknikal. Ganon din ang mga binhing panlaban sa mga masasamang lagay ng panahon, resistant sa tagtuyot, lamig, baha at peste sa palayan. Makiisa at makipagtulungan sa 5-in-2 cropping scheme upang masiguro ang tagumpay ng Rice Self-Sufficiency Program ng pamahalaan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa pinakamalapit na tanggapan ng NIA o Department of Agriculture sa inyong lugar. Kilos na, kaibigan! Ngayon na! At ako pa rin po ang inyong makakasama, si kasamang Barbie. At dahil mais lang din po ang ating topiko ngayong umaga, nais ko po kayong bigyan ng konting kaalaman tungkol sa mais. Narito po ang ilan sa ating corn trivia. Alam nyo ba na ang karaniwang puso ng mais ay may 800 butil na nakaayos sa 16 na hilera? At ang mais ay isa ring pangunahing sangkap sa halos 3,000 produkto na nabibili sa pamilihan o groceries. At hindi lang yan, ang sariwang puso ng mais ay mawawalan ng hanggang 40% tamis matapos ang 6 na oras na pag-iimbak. At alam nyo rin ba na ang mga magsasaka sa bawat kontinente ng mundo ay nakakapagpatubo ng mais maliban lamang sa kontinenteng Antarctica? Ang mais ay nabibilang rin sa pangatlo bilang pinakamahalagang pananim at may pinakamalaking produksyon sa buong mundo na siyang sumunod sa trigo na pinangungunahan naman ng palay. Ang mais ay hindi lamang isang mahalagang pagkain ng tao. Dahil ayon sa National Corn Growers Association, nasa 80% ng produksyon ng mais sa Estados Unidos ay kinukonsumo ng mga alagang hayop. Ang Estados Unidos din ang may pinakamalaking produksyon ng mais sa buong mundo na kanilang itinatanim sa halos 400,000 ng maisan sa nasabing bansa. At yan po ang ilan sa ating corn trivia ngayong umaga. Sana po ay marami na naman po kayong napulot na kaalaman, partikular sa mais. At sadyang napakahiwaga po talaga ng mga inaani po nating mais. Napakaraming magandang naidudulot, hindi lamang sa ating mga tao, kundi maging sa alaga rin po nating mga hayop. Kaya dapat po nating pangalagaan ang mga pananim nating mais, nang sa ganon ay lalo pa pong dumami ang ating produksyon,
dito sa ating bansa. Sa isang araw, ang bawat Pilipino ay nagsasayang ng 2 kutsarang kanin. Katumbas ng mahigit na 1.7 million kilos kada taon na kayang magpakain ng 2.7 million Filipinos. Madami sanang nakikinabang kapag walang nasasayang. Sama-sama tayong lahat. Palay, bigas, kanin, huwag sayangin upang marami ang makakain. Ang mensaheng ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture. At ako pa rin po ang inyong makakasama, si kasamang Barbie. Sa ating mga taga-subaybay, happy listening po dito sa Magsasakang Pinoy. So bakit nga ba kapanapanabik ang ating umaga ngayon mga kapatid? Alam nyo na po siguro ang dahilan. Oras na naman pong mag-party-party para sa mga lucky winners natin sa question and answer portion sa ating regular episode noong nakaraang May 16 hanggang May 17 taong kasalukuyan. Pero syempre, dapat din nating i-acknowledge sa himpapawid yung mga texters na nagsikap na nakinig at nagpadala ng kanilang mga sagot dito sa programa noong May 16 at May 17. Heto na po, pakinggan po ninyo ang inyong mga pangalan. Sila po ay sina Rogelio Ablang ng Bambang Nueva Vizcaya, Emelita Dumayas ng Bayombong Nueva Vizcaya, si Gloria Balasu ng Cordon Isabela, si Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong Nueva Vizcaya, Joffrey Lantano ng San Pedro, Alicia Isabela, Dominga Cabalsa ng Taga Tuguegarao City, Merlita Padilla ng Barangay Ipil, Cuneg, Nueva Vizcaya, si Dominga Lantano ng Alicia Isabela, Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, si Pedro Castillo ng Rojas, Solano, Nueva Vizcaya, at si Elegado La Paz ng Cabatuan, Isabela. Ayan, sila po ang ating mga texters noong nakaraang May 16 at May 17 dito sa Magsasakang Pinoy. Ngayon naman po ay dadako na tayo sa pinakamasaya, pinaka-aabangan at ang pinaka-exciting na bahagi ng ating portion, ang pag-aanunsyo sa mga mapapalad na nanalo. Kaya hindi ko na po patatagalin pa ang inyong pananabik. Ang ating mga papremyo winners noong May 16 ay sina Gloria Balasu ng Cordon Isabela at si Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya. Ayan, congratulations po Aling Glo at Mang Derwin. Antabayanan lamang po ninyo ang mga naghihintay niyong mga papremyo mula sa Magsasakang Pinoy. Okay, isunod na po natin ang mga bumida naman noong May 17. Siyempre, hindi naman makakapayag na magpatalo itong 3 winners natin. Hindi ko na ito patatagalin pa dahil sila po ay sina Emelita Dumayas ng Bayombong, Nueva Vizcaya, Dominga Cabalza ng Taga Tuguegarao City, at Dominga Lantano ng Alicia Isabela. Congratulations po sa inyo. Gaya po ng aking nasabi kanina, nag-aabang na po sa inyo ang mga kapanapanabik na papremyo. Antabayanan lamang po ninyo ang anunsyo dito sa programa o di kaya ay personal po namin kayong tatawagan sa numero na inyong ipinadala dito sa Magsasakang Pinoy. At iyan na po ang resulta ng question and answer portion sa ating regular episode ng Magsasakang Pinoy. Hanggang sa muli, manatili lamang po tayong nakatutok sa ating programa mula Lunes hanggang Biyernes. Para sa ating weekly price updates ng ating mga basic commodities. Okay, sa pagkakataong pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang aking nakalap na impormasyon mula sa Bureau of Agricultural Statistics sa tulong ng ating butihing statistician na si Mr. Ronald Lizardo. Narito po ang tinig ni Mr. Ronald Lizardo para sa weekly price update, partikular dito sa Tuguegarao City, Cagayan.
Magandang umaga sa inyong lahat, mga taga-subaybay ng programang Magsasakang Pinoy. Dito na po tayo sa monitoring ng mga agricultural inputs sa pagmamonitor po ng Bureau of Agricultural Statistics. As of last week kasi tumas yung prices ng agricultural inputs po natin. Price ng urea is 1,250 to 1,320. Yung Amosul is 720 to 850. Yung Amopos is 980 to 1,050. Yung Complete 1,120 to 1,180. Sa bigas po naman natin, bagya pong tumas po yung presyo ng bigas natin from 50 centavos to 1 peso per kilogram. Ang regular milled rice natin o RMR is 30 to 32.50. Rice well milled 33 to 35. Rice premium 35.50 to 38.50. Rice special natin is 39 to 58. Yun sa retail price niya. Sa wholesale 29 to 31.50 yung regular milled rice. Yung well milled rice 32 to 34. Yung rice premium is 34.50 to 37.50. Yung rice special is 38 to 56. Sa monitoring po naman natin sa buying price ng corn grain, corn yellow and white, palay dry sa palay press natin. Yung corn grain white 9.50 to 12. Yung corn grain yellow is 11.50 to 13. Palay dry is 14.50 to 17.20. Palay press natin is 12.50 to 15.20. Yan po yung price natin sa agricultural inputs at saka bigas natin. Gulay naman natin na minomonitor natin sa Don Domingo Public Market. Napansin natin na halos lahat ng gulay ay tumas na po yung presyo niya. So sa ampalaya, 35 to 40 bawat kilo. Yung sayote, 15 to 18, talong 20 to 25, squash 15 to 20, tomato 35 to 40, upo 18 to 20 per piece, yung patola is 20 to 25, okra 25 to 30, puso ng saging 10 pesos to 15 pesos per piece pa rin. Sa cabbage 20 to 25, kamote leaves natin 5 pesos to 6 pesos per tali, yung kangkong ganun din 5 pesos to 6 pesos per tali. Pechay native natin 30 pesos to 40 pesos, pechay bagyo is 25 to 30, yung saluyot leaves from 24 to 30 per kilo. Sa malunggay naman natin, dating 10 to 8 pesos to 10 pesos per bundle. Ngayon ay 5 pesos ulit per bundle itong malunggay leaves. Habituelas, 35 to 40. Sitaw na, 25 to 30 bawat kilo. Gabi, Cebu, 45. Kamote, 15 to 20. Carrots, 35 to 40. White potato, 35 to 40 rin. Yung gabi Tagalog, 20. Condiments natin, garlic native natin, 130 to 150 bawat kilo. Ginger, 30 to 40 pa rin bawat kilo. Onion red, 80 pesos bawat kilo. Onion white natin is 6 to 65. Yung onion native, 60 to 80, depende sa size o sa laki. No? 15 pesos per 1/4 kilo. Meron yung 20 pesos per 1/4. Sa sili, 20 to 25. Yung lakatan yun sa per piece natin, 250 to 3 pesos per piece. Banana latundan is 175 to 2 pesos. Banana saba is 175 to 2 pesos also. Calamansi, 40 to 45. Mango Carabao natin, 45 to 60, depende sa size ito. Papaya Hawaiian is 30 to 35 pa rin bawat kilo. Pineapple is 40 to 50 per piece, depende sa laki. Avocado, 30 to 35. Yan po yung kabuuan ng monitoring natin na sa linggong ito sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Iyan po ang mga detalye para sa presyo ng mga bilihin mula kay Mr. Ronald Lizardo ng Bureau of Agricultural Statistics. At dyan po muna pansamantalang nagtatapos ang ating edisyon sa umagang ito. Pansamantala na po muna natin ating topiko ngayon tungkol sa mga hakbang tungo sa masaganang pagtatanim ng mais. Makakaasa po kayo sa ilan pang mga hakbang na ating tatalakayin dito sa Magsasakang Pinoy na ating pag-uusapan sa susunod pang mga araw. Ako po si kasamang Barbie na inyong naging katuwang sa umagang ito. Dito sa kagawaran ng agrikultura, dito magmulang tunay na paglilingkod sa bansa, katuwang ng mga magsasaka, katuwang ng mga mangingisda, kasama tungo sa pagunlad ng bansa. Sa wasto at makabagong teknolohiya, iba yung kakayahan at lakas
sa pagsasaka, sapat na suporta sa agrikultura at patnubay ng dakilang panlilikha. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Region 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan, tiyak na ulat ang ating bayan.